Sa ibang balita, balik bansa na ang 17 tripulanteng Pinoy na pinalaya ng grupong Houthi matapos ang mahigit isang taon. Pansamantala silang mananatili sa Metro Manila para sa medical procedures bago sila ay hatid sa kani-kanilang probinsya. Balita hatid ni Jamie Santos. Matapos ang mahigit isang taon, nakabalik na sa bansa ang 17 seafarers na dinukot sa Yemen noong November 2023. Sinalubong sila kagabi sa NAIA Terminal 1 ng mga opisyal ng gobyerno. When the ceasefire happened in Gaza, immediately they talked to the Houthis, sent the plane to collect our seafarers and bring them to Muscat. And from Muscat, ang nag-take over yung ating embassy. They had, of course, their medical checkup and the review of their documents, and immediately we booked them for this flight. So now we are happy that they are here. This is a very important topic for our president. You will remember, in December 2023, he postponed or canceled his trip to the UAE for the COP because it was just weeks after this. And he gave orders to Secretary Kakdag, to us, work on it. We did. Sa larawan mula sa Department of Migrant Workers o DMW, mahigpit na yakap at halik ang salubong sa mga pinalaya ng tripulanteng Pinoy ng kanilang mga pamilya. Hindi na iniharap sa media ang mga seafarer bilang protocol at para makasama na nila ang kanilang mga pamilya. This is what this exercise is all about tonight. It's more about the families reuniting at nangyari na po yun, and we're giving them time to be together. Ayon sa mga opisyal ng ating gobyerno, in high spirits ang mga seafarer nang dumating sa bansa. Tuloy-tuloy naman daw ang assistance at pagbibigay ng benepisyo ng pamahalaan sa mga seafarer tulad ng financial assistance, psychosocial intervention, scholarship at livelihood. We provided the necessary financial and medical and even spiritual guidance along the way. But the assistance won't end here, no? We also provided we will continue to provide the necessary assistance through our action fund, our humanitarian assistance, as the days unfold. Some of them are symptomatic for some infections, not serious, but a lot of things can happen in 428 days. We don't even know if they had access to medical services while they were in captivity. So that's one, medical. Wala ho namang visibly in pain or anything. Tiniyak din ng DOTR na mare-renew ang kanilang mga seaman's book. Sisiguraduhin po namin na ito ay marirenew dahil kailangan siguro after makabalik sila, makasama nila yung kanilang pamilya at after having a good rest or vacation, ay pwede na silang bumalik ulit sa trabaho. Mananatili raw muna rito sa Metro Manila ang mga seafarer para sa mga medical procedure. Pagkatapos nito, ihahatid na sila sa kani-kanilang probinsya. Sagot daw ito ng pamahalaan katuwang ang kanilang manning agencies. Una nang nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa Sultan ng Oman at ang kanilang gobyerno na namagitan at nakipagnegosasyon para sa ligtas na pagpapalaya sa mga Pinoy. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ikinatuwa ng Amerika ang paglaya ng mga crew member ng MV Galaxy Leader na kinabibilangan nga po ng 17 Pilipino. Sa pahayag ng US State Department, nagpasalamat din sila sa Sultanate ng Oman para sa mga naging aksyon nito para makalaya ang mga tripulante. Kasabay nito, nanawagan naman sila sa grupong Houthi na itigil na ang anilay unlawful o labag sa batas ng mga pag-atake sa Red Sea at palayain ang lahat ng kanilang detainee. Ganito rin ang naging mensahe ng Japan. Sa pahayag ng Japanese Embassy, sinabing ipagpapatuloy rin daw nila ang diplomatic efforts para matigil ang mga pag-atake ng Houthi.